man-made tradition daw Oo. kasi yung rosary. Dapat daw wag tayong mag-add sa Ah, Bible. Ito na naman tayo, no? baka naman, tawag dito, nawawala na yung focus. Yeah. Nawawala na yung focus kay God. Mhm. Na yung sanang worship natin na binibigay kay God, nabibigay doon sa mga saints. It's a beautiful treasure that we have in the Catholic faith. Ayan. And we must not be ashamed of it. Yan. No, talagang We must not be ibandera ashamed. nyo yan. Ilaban nyo yan dahil marami na naging banal dahil Tama. sa rosaryo. Hello everyone and welcome back to the Padscast. It's back to the OG duo. Ako po si Pads Albert. Ako po si Pads Chris. Yes, Pads, welcome back. Now we are ending October, Pads Chris. Oo nga, ang bilis. Which is, nga, no, di ba? Di ba yan? Dahan-dahan lang, guys. Pero October, as we know in the Catholic Church, is the month of the Holy Rosary. Correct. Although siguro ngayon nakatuon na ang attention nyo sa Halloween or All Hallows Eve. Oo, tsaka sa All Saints, tsaka Yeah, All Souls. oo. Yes, pero bago yan, siguro nararapat lang na ating bigyan panahon at atensyon ang ating, yun nga, month of the Holy Rosary. And let's Yes. talk about, of course, no, ang panalangin na malapit sa puso ng mga Katoliko at malayo sa puso ng iba. Dahil palagi tayong binabash tungkol dito. Di ba, Pads Chris? Oo nga, this is the right time. Yeah, this is the moment. The sabi moment, nga yan, sige. ni Eric Santos. Pero bagay yung Pads Chris, alam mo, di ba, ako problema ko to. Palagi akong nabinibigyan ng rosary. Yan. As pasalubong, Oo. as remembrance, as souvenir. Kunyari, may inordinahan, may madring nag-religious profession. Yung souvenir rosary. Oo. So, in bracelet form, in the whole rosary form, and so on. No? So, isa sa mga problema ko, ang dami kong rosaryo. No, na minsan hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanila. May ganun ka ba? So, yung rosary mo, may isang box na ba yan? Wala pa naman. Actually, kung iipunin ko silang lahat, baka ano na rin, isang supot na Isang rin. Oo. plastic bag. I try to find ways to be able to give them away. And I have been able to do for some. Pero hindi talaga lahat. Ikaw, may ganun ka bang dilema? Oo, ang dami rin kasi. Halimbawa, yun nga, pag umaattend tayo ng mga celebrations, mga ordinations, tsaka mga professions, usually ang pinapamigay dyan, mga rosaries din eh. Lalo na yung mga rosary bracelet. Oo. So, bukod sa may mga rosary ring pa nga eh, di ba? Oo, tinry ko yan actually, mag-rosary ring. Pero hindi talaga, tingnan nyo, Oo. hindi ako mabling-bling na tao. Oo. Hindi ako comfortable. Watch lang talaga yung kaya kong itolerate. Ako rin, hindi ako nagsusuot ng rosary ring. Hindi dahil sa ayaw ko siyang gamitin. Kung hindi ako komportable may nakalagay doon sa daliri ko kasi. Kasi ilala ko, nung nasa Rome ako, nasa Vatican ako, bumili ako ng rosary ring doon sa store ng mga PDDM sisters. Sigurado kang rosary ring, di episcopal ring yung nabili mo. Nabibili pala yun. Pero yun nga, bumili ako, sabi ko, sasuotin ko talaga to. Pero wala after a month. Hindi ko na sinusuot kasi hindi ako sanay, no? Pero okay yan. Pero yun nga, that's only one. Actually, dati mayroon pang rosary card. Alala mo yan, di ba? Yung ini-insert sa wallet. Sa St. Paul's kaya una na nakita, hindi pa ako seminarista noon Yung bata pa ako na merong card na may mga tuldok-tuldok. No? Oo. Parang beads na susundan mo siya. So, ang ano niya is pwede mong ilagay sa wallet. Ay, Parang oo, credit nakakita ko card. yan. Diba? So, convenient, no? Anytime pwede mong gamitin, no? And tapos ngayon may mga apps na like hello. Baka gusto niyo i-try kasi minsan ako din nagagamit ko siya to pray the rosary. I mean, na may kasama, may sumasagot sa akin or may kasabay ako kasi minsan pag mag-isa ka lang parang para just to spice things up lang. Yes, di ba? Ikaw nakaranas ka ba yung rosary ring meron ka dati? Actually, hindi ako nagkaroon noon. Pero maraming mga nagbigay din ng mga rosary bracelet.
So nagsuot ka ba ng Hindi, rosary nagamit ko rin bracelet? siya for a time, pero hindi naman ako nagtatagal talaga na may suot din na ano. Kasi kahit relo nga parang hindi na rin ako Talaga, sanay ako eh. meron akong relo. Kahit papano. Yan, kasi Oo. functional eh. Oo. Oo. Paminsan-minsan naglalagay din Irelo naman. ko may parachute, may microwave. Ang dami Pero Inspector Gadget. pero kung magdarasal ng rosary, mas preferred ko pa rin yung traditional na ano Yung na buo. yung buo. Oo. Totoo naman. Syempre, di ba? Pero yun nga, nag-i-evolve lang siya to make it, more, Mm. madaling dalhin, Madaling dalhin. Oo. yun nga, rosary ring, nasa daliri mo na, wala ka nang lusot doon, di ba? Kasi marami din naman times na gusto kong mag-rosary, pero wala akong dala. Yun lang din. So, pero okay naman yun. Anyway, ganun naman. Pag nagkakataon na gano'n, anong ginagawa mo? Yung wala kang dalang rosary tapos okay, sige, Father, magdarasal muna tayo. Anong Walang ginagawa? problem. Di wala. I-recite bilang sa mental math. Wow, 10, galing. 1, Hindi 2, siya 3. nakakalimot. Ako Hindi, kasi, daliri, syempre. oo. Para hindi ako malito, yung daliri ko rin ginagamit eh. O kaya nagbibilang ako ng lamb, tumatalon. Kaya nakakatulong. Kaya pala, Pads Albert, nung minsan nag-rosary tayo, sabi ko, parang naririnig ko naghihilig ka. Grabe Hindi, biro lang. siya. Hindi, ikaw, kung tatanungin, sige, marami kang mga rosaries. Meron bang mga rosaries dyan na may special sa'yo? Meaning sa'yo? Patay. Okay. Sa dami ng yon, syempre iba-iba, no? Ako baka kasi yung mga nagbigay sa akin, sabi, hindi na banggit yung binigay ko. Pero hindi. Just off the top of my mind, no? For one, syempre, una kong sagot dyan, yung rosary na nakuha ko when we served at the Papal Mass at the Vatican. Kasi yun daw Wow. talaga yung official souvenir Mm-mm. na parang to signify that you did that. Mm-mm. So black siya. I-flash ko yung picture mamaya para dun sa mga naka-tune in sa video. Makita nyo naman. So na merong green leather pouch. Tapos may logo ng St. Peter. Yung Pope. Yung St. Peter, no? Dun sa harapan niya. And siguro dahil it's so one of a kind, sabi nila, I don't know kung nabibili. Feeling ko hindi naman. Kasi ngayon daw talaga yung binibigay directly from the Pope. So si Pope ang nag-bless nun, ganyan. So yun. Tapos, pero dahil sobrang special siya, nandun lang siya sa kwarto ko. Takot akong gamitin. So, Kasi iniingatan, baka mawala. baka Ganun. mawala. No? So, ginagamit ko lang siya pag kunyari yung mga pag meron tayong special, yung mga nocturnal adoration sa chapel, ganyan. Yun yung dinadala ko. Para magamit. Siyempre, sayang naman, rosary siya, hindi mo gagamitin. Diba? Pero, yun yung isa sa mga meron tayo. No? And then, yung dami ko sagot, no? Sige lang. Pangalawa, yung Jerusalem Rosary ko, nadala ko last year sa pilgrimage. Wow. Kasi yun yung, dala ko siya. So, binigay na sa akin yung noon pa. Alam mo na nga, pasalubong, di ba? Grabe. Pero kasi dahil wood siya, Mm-mm. siya, hardy. So, tsaka maliit lang. So, yun yung dinala ko sa bulsa ko all the time. Kasi nga, alam kong hindi siya masisira. Kasi nga, ang problema ko dun sa mga chain rosary, Mm-mm. na napuputol, di ba? Napipigtal siya. Oo, na-unchain siya. Unchain melody siya dun sa So, yun, wood and rope. So, matibay. Tapos yun yung rosary na syempre, nandun ka na, di ba? So, pinahid mo yun sa Holy Sepulchre, sa marble, kung saan daw in-anoint yung body ni Jesus. So, of course, all those things are not necessarily exactly the location or that actual spot, no? Pero yun yung nasa bulsa ko, so yun yung ginaganong-ganong ko sa mga holy sites, no? So, naikot niya yung karamihan ng mga places na yun. No? Ay, pinahid-pahid ko siya doon. So, yun. And then, yung aking daily driver ngayon, Nax, yung aking ginagamit pang araw-araw dito sa bulsa Ano ko. yan? Patingin Yung aking naman. pang paracord and metal rosary. Wow. Ito. Ay, Oo, oo. yan. Show Pinakita and mo sa akin to tell, ng isang oo. beses. Mabigat siya. Patingin nga. Oo. Mabigat. Gawa yan ng friend ko. Hindi pa yan available sa St. Paul's. Pero wait lang kayo. Baka magkaroon someday. Pero, it's, kasi nga, kaya daily driver pang araw-araw. Kasi ito talaga, pag naputol mo pa to, ewan ko na lang. It's made of paracord and stainless steel beads. And a big, Benedictine cross. Tsaka gusto ko siya kasi ang laki. Yung, Oo. Yun nga yung napansin ko dito sa rosary na to. Sabi ko, ang laki ng cross ang laki, ang bigat.
Para Tapos, siyang mabigat nga. Pati yung anthem. beats. Tapos dahil para chord siya, yung parang, alam mo yun, parang pangdigmaan na rosary. Para Para, siyang pandigmaan, oo. yun talaga yung, kaya gustong-gusto ko siya. So, ilagay muna natin yun. Yan. Ayun o, narinig niyo Sige. ba? Ang bigat niya kasi, ayan. Pero, di ba dapat nga mahirap ilagay sa bulsa? Pero gustong-gusto ko siya. Kaya nasa bulsa ko siya. Gawa siya ng friend ko. Tumatanggap po siya ng orders. Kung gusto niya, i-connect ko po kayo sa kanya. Kasi pwede yan iba-ibang kulay, iba-ibang, ayan, diba? Ang bigat. Oo nga, no? Diba? Pang mukbang. Ang bigat. Ayan, ASMR po tayo ngayon. So, ayun, gusto ko siya kasi parang, pag hawak mo siya, parang napaka-reassuring. Mm-mm. Yung, kumbaga, usually kay Mary, di ba, tenderness, warmth. Mm-mm. Pero maalala mo rin na yung nanay ko, wag mong, wag niyong gagalitin to. Sapukin kayo niya. Akala ko hahampasin mo ng rosary eh. Di ba? Di ba, parang nakakaano ng protection. And, ikaw, Pads Chris, meron ka bang favorite rosary? Actually, Pads Albert, yung mga nagbibigay sa akin ng rosary, tinatry ko na gamitin yung lahat. Kasi halimbawa, Grabe ang sipag mo. hindi kasi may mga nag-aabot sa akin na, Father, pagdasal mo naman yung kapatid ko, ganyan, may sakit siya. So, gagamitin ko specifically yung rosary na yon para pagdasal din yung kapatid niya, ganyan. Pero yung talagang consistent ko na ginagamit, meron akong dalawa. Yung black ko na rosary na ginamit ko nung sa ordination. Kasi yung invitation ko para sa Thanksgiving, Mass, tsaka sa ordination, parang may kamay ko yun eh. Yung sa sa invitation. Okay. Tapos may hawak akong rosary doon, yung black. So yun yung ginagamit ko. So Okay. gift din sa akin yun. So remembrance yun para sa akin kasi pinapaalala rin sa akin yung ordination ko. Yeah. So, kumbaga sa iba, ordination, di ba, may chalice. Oo. So, ikaw meron ka ring rosary na yung Oo. ordination mo talaga. Yeah, oo. Okay. So malaking yung ordination, malaking grasya sa atin ng Diyos yun eh, di ba? Pero syempre, naalala ko talaga na isang sikreto, halimbawa, para sa ating mga pare na lumakas yung pananampalataya natin, alagaan natin yung bukasyon natin. So kailangan talaga natin si Mama Mary Yes. na tumulong sa atin, di ba? Parang di naman. Parang okay. So malaking bagay yon. So tapos pangalawa, meron akong isang rosary na lang siya, tali lang talaga siya. Tapos yung mga beads niya, yung mga binuhol-buhol din na ganito. Yeah. So Yeah, yun, nakita gets. mo na Gusto siguro ko yun, yun. actually. Yung kulay brown. Meron tayo niyan sa St. Paul's. Talaga meron. Oo, meron. So itong rosary kasi na to, nabili ko siya sa isang monastery sa Spain. Wow. Kaya sa akin eh, so special din matagal sa na akin. to. Matagal na yun Kasi sa nung akin. mission mo pa sa Oo. Spain, 1970s pa yun. Grabe ka naman. So, seminarista pa po ako noon. So, dala-dala ko na yun siya. Kasi later lang yan, ako lately ko yan nalaman eh, yung parang knotted na yung mga, rosaries. Kala ko bago lang yun. Tsaka, Tagal na matagal na yun. Tsaka, magaan din kasi siyang dalhin. Oo nga. Oo. Tsaka hindi talaga siya Sa masisira bulsa. nga. Oo nga. Kasi nga, may mga ganong rosary na maganda tingnan, pero delicate. So, yeah, that's good to know, Pads Chris, no? And I'm sure kayo, siguro meron kayong mga favorite rosary. Kung gusto nyo i-share, pwede nyo po ilagay sa comments. Pwede, pag-usapan, di ba? Para mag-ano tayo dyan, interact. Pero yun nga, so we have different rosaries that we like using. Pero in the end, emphasize lang natin na more important to the physical rosary is yung devotion din natin kay Mama Mary. Yes. Tsaka yung pagdarasal natin. Kasi pwede naman magkaroon tayo ng maraming magagandang rosary pero hindi natin ginagamit. Baka meron kang mga diamond na rosary. Walang. Wow. Wow Diamond. Pearl. Pearl. Yan. Pearl of great price. So, literal. Rose. Tapos biglang nawala yung pearl of great price. O, diba? Pero meron kasi talaga mga ganun din. No? Mga medyo of a fancier Oo. design or material. Diba? Pero maganda yung point mo, Paz Chris. No? It's not the rosary in itself. No? And but the prayer. The that prayer. goes Yan. along with The it. devotion behind it. Yes, so akala ko nga ang sagot mo kanina, meron kang rosary na barbed wire. Grabe ka naman. Hindi kasi ito napansin ko lang, lately kasi during the past years o siguro mga 2 decades na,
nauso kasi na ginagawang kwintas din yung rosary, di ba? Oo nga. Alam mo, that brings me to, kasi, di ba, meron tayong mga questions na Oo. gusto din nating parang mga basic, introductory discussion Yeah. about the rosary. Kasi hindi naman lahat ng Katoliko necessarily ay devoted to praying the rosary. And yeah, so iba-iba naman talaga. And yun nga, maganda yan kasi isa yan sa mga tanong sa akin palagi. Yun nga, yung sinusuot ang rosary. Di ba? Napansin mo rin yan. Oo. Oo. Madami eh. Kasi kahit yung sa mga nakikita mo sa mga fashion na so ang lalaki may mga suot sila dito talagang ginawang kwintas. O kahit halimbawa manonood ka ng boxing. Oo, Diba? dati kasi si former senator, tama ba? Oo. Manny Pacquiao. Sinusuotan siya ng rosary dati. Hindi lang Or naman siya. Meron ding ibang mga fighters na talaga ba? Catholic Kasi hindi na naman ako boxing sinusuot nila. fan. So, si Ganun Manny ba? Pacquiao lang ang... Hindi. Marami nga Hindi, may gumagamit na as sasabihin ka kwintas. tuloy mo yan. Hindi. Panindigan mo yan. Si Paz Albert kasi wrestling yung gusto niya. WWE. Yan. WWF pa yun yung panahon natin. Hindi naman masyado. Pero yun, tama. Tama nga, no? Sa bagay, when you think about it, maraming mga Latino na boxers. So, I guess, it also happens with them. Oo nga, no? So, yun nga, kasi siguro, let's get the ball rolling with okay lang ba yun? Ginagawang jewelry or sinusuot yung rosary. Ikaw muna, Oy, gano'n Paz ba yan? Albert. Ayaw po lumagot. Ako, depende. Kasi kung sinusuot mo siya like all the time, parang jewelry na lang, siguro may problem tayo doon. Kasi parang naging palamuti na lang siya. Remember that the rosary is an aid to prayer. No? So, hindi siya meant to be used as a kind of embellishment or ornamental purposes lang, no? Kasi parang nasasayang yung totoo niyang purpose, no? Pero like yung gano'n, kasi I'm sure naman yung mga boxingerong to nung sinuotan ng rosary, doon lang naman yun sa moment na yun. And I think it's more of a to signify their devotion at nagpapasalamat sila dun sa naging role ng kanilang faith sa kanilang naging activity. Oo. Which is fair. No, pero again, does that mean it's jewelry? So, ako hindi. Hindi ako agree na gawin siyang like isusuot siya like as a form of alahas. Kahit ano pa yan, kahit pearl pa yan. Kaya nga, Oo. Maganda yung point na sinabi ni Paz Albert kung ano ba talaga to? For the practice of our faith o talagang for fashion na lang, for jewelry. Yeah, oo. Lalo na yung iba kasi talagang kinuha na lang nila as fashion. Hindi naman talaga sila Katoliko or their lapsed Catholic. Ano lang talaga, passion lang. Mahirap din kasing i-judge lalo na sa mga manlalaro natin, mga athletes na nagsusot ng rosary. Pero para sa akin, mas maganda siguro kung gamitin na lang talaga natin siya as parang object for prayer, instrument. Yeah. Kasi sacramental nga kasi siya. Oo. So Kasi minsan kahit halimbawa sa sports, marami ring mga pamahiin na iba. Halimbawa, pampaswerte para manalo, ganyan. Pero hopefully, sana after the game, meron pa ring devotion, hindi lang for the sake na manalo, no? yeah. Yung mga ganun yung reservations ko. O kahit halimbawa, hindi yung pagsasabit sa leeg Pagsasabit sa sasakyan, Paz Albert, sa kotse. Oo. Di ba marami? Halimbawa sa mga jeep. Common yan. Oo. Ano nga yun trademark ng Pinoy, di ba? How do you know that the driver is Filipino? Oo. Yeah. May rosary sa dashboard, ay sa mirror, di ba? Tapos dati pa nga naging issue pa yan nung pinagbawal. Oo. Hindi lang naman rosary yung pinagbawal, kundi lahat ng mga nakasabit. Oo. Good luck naman sa milyong-milyong kataong driver natin na palaging may rosaryo sa kanilang kotse. Sa akin naman, we go beyond na pagiging accessory siya ng sasakyan or pampaganda, palamuti. Kung hindi, sana reminder din sa driver na mag-ingat at saka laging magdasal, tumawag sa Diyos, no? Na para panatilihing ligtas yung ating mga biyahe, pati yung ating mga pasahero. Yun lang naman. Yeah, yun naman talaga yung idea, 'di ba, behind it, no? Why
put a rosary, no, it's to remind you that you are not alone in your journey. Yeah. 'Di ba? That, and that also life is a journey Tama. towards heaven. Kasi yun, 'di ba, pag nagbe-bless tayo ng car, Ng sasakyan. yan yung prayer yun yung sa Oo. last part ng prayer ng blessing ng car. So sa aming yung official rite, no, na kasama yun na this is a journey to, I forgot the exact wordings, pero Pero parang ganyan it's nga. our journey back after all our travels in the world, we will also end up our journey in heaven. In heaven. So maganda kasi nga lahat tayo as Christians, yun yung ating realidad, di ba? Always in the context of our faith. No? So maganda yung nabanggit mo. Tsaka maganda rin yung na-touch mo rin yung sa lucky charm na effect. No? Kasi nga, hindi na problema na naging anting-anting kasi Oo, para sa hindi ibang po. tao. Opo, hindi po anting-anting ang rosary, Wag ang po krus. sana. I mean, sabi nga natin, faith is a journey. Maybe you started from that. And if you're there, it's okay. But I hope that, as you grow in the faith, you realize that it's not meant to be about good fortune. It's Opo, not yan. pampaswerte or kati nga yung mga, pampaalis ng bad spirit. I mean, kasi nga, it's more than that. I mean, it's part of it. Diba? Si Mama Mary, alam natin yan. Talagang siya ang isa sa mga pinaka-powerful nating weapons against demonic attacks. Pero, hindi siya, parang hammer ni Thor. Na porket hawak mo, okay na yan, ganyan, Oo. di ba? Porket may parang literal na sandata, no? It simply expresses an internal reality. Tama. An internal belief and devotion. So, Pods Chris, meron namang, kasi actually, ito medyo sa ating Sambuhay homilies, no? Sa ating Sambuhay TV page. Oo. And medyo Hindi nag-viral to- din yung... Hindi sa podcast sa Hindi. buhay. Sa Sambuhay, sa aming TV Mass. Oo. Marami kaming content sa St. Paul. No? Yung una po namin original content ay Sambuhay TV Mass. At ginagawa nating reels or video clips ang ating mga homilies. Tapos, may isang homily doon si Father Ray, no, na sinasabi niya na hindi pampatulog ang rosary. Hindi siya tranquilizer. That was the term he used. No? And it kinda, touched some nerves kasi maraming naging back and forth dun sa comment section. Ano ba masasabi mo doon, Pads Chris? Kasi kahit sa comment section, di sila nag-a-agree eh. Hindi sila nagkakasundo. Oo. Parang yung iba, tama naman, ganyan. Sa iba hindi. Ikaw, Pads Chris, anong masasabi mo doon? May point naman talaga para sa akin may point, naintindihan ko yung point ni Father Ray. Kasi ang rosary naman talaga is hindi naman natin talaga pinopromote ang rosary sa simbahan para para pampatulog. Para pampatulog yung rosary. Pero halimbawa kung nagdarasal ka ng rosary sa gabi tas nakatulugan mo, I do not see any problem with that. Yeah. Kasi ang point ko naman, eto po, linawin po natin hindi siya tranquilizer, hindi siya pampatulog, although alam ko na nakakakalma magdasal ng rosary. Pero kung nakatulugan mo na habang nagro-rosary ka, hindi kasalanan yon. Kasi kung tatanungin mo ko, mas pipiliin ko ng makatulugan mo na nagdarasal sa rosary kaysa sa nagsa-cellphone, di ba? Oo, kasi magsa-cellphone ka ganyan, biglang mababagsakan yung mukha mo. Sakit yun. Nangyari na sa'yo yun? Secret. Hindi, biro lang. Ako once, totoo lang. Nangyari na sa'yo. Nabagsakan ako ng sa mukha, which is yun. Kaya nare-realize mo, ano ba to? Pero that's a good point Kasi nga, ang dami nating ginagamit para para dapuan tayo ng antok. And again, we're not saying that ito na mag-rosaryo na ako para makatulog na ako. So again, to clarify, hindi dapat natin intention na gawing pampatulog yung rosary, hindi siya tranquilizer. Pero kung makatulugan mo siya, dahil pagod ka na, nakalma ka ng rosary, I mean, God will not take that against you, ganun kasalanan mo yan, ganyan. I mean, pero huwag nyo nang sanayin din na nagkakaganon. Siyempre, dapat when you enter into a prayer with the rosary, your intention is to pray, not to fall asleep. Ayun. Oo. Yun lang So, din. yun ang mahalaga doon. Kasi yung sa praying pa lang ng rosary, nakalimutan ko, Pads Albert. Kasi may mga mysteries yan eh. Hindi lang naman, we are not meant to sabihin lang talaga yung words ng Hail Mary nang wala tayong sinasaisip. Kung hindi, habang nag-Hail Mary tayo, nagme-meditate tayo dun sa
mysteries ng Yes, rosary, yes, yes, which yes. is the various mysteries of Christ found in the Gospels. Yes, yes, So, kung yes. ang intention talaga natin ay matutulog na lang ako, so hindi tayo Yeah. makapag-meditate nun. Yan. Pero kung halimbawa nga, sabi ko po sa inyo, kung makakatulugan nyo, wala namang problema rin talaga. So, yun lang, wag natin gawing habit talaga na, matutulog na ako, magro-rosary na ako, ganon. So, iba yon. Yes, So, yes, yes. Totoo yan. Yeah, that's a good point, no? And siguro isa rin yan sa kailangan nating i-clarify, Paz Chris, since nandyan na tayo, no? mm, Na yung content ng rosary is actually biblical. mm, Kasi isa yan sa mga, kumbaga kung magiging literal, palaging sinasabi, wala naman yan sa Biblia, ba't kayo nagro-rosaryo? Eh kung hahanapin mo ah, nga yung word na rosary sa Bible, wala naman talaga. oo, yung word na rosary, Oo, pero 'di ba, pero the content of the yung rosary, content, all of that, almost all of that oo, is literally lahat, lifted from the Gospels, 'di oo, ba? So, syempre Our Father nandun naman 'yon, lahat, 'di ba? Yung Hail Mary, yun ang greeting ni Angel Gabriel, yung opo, Blessed are you among women, yun yung bati ni Elizabeth kay Mary. mm, So, lahat yun ay lifted from scripture. Tapos yung the actual mysteries that we are reflecting on mm, are the life of Jesus, 'di ba? So joyful, sorrowful, glorious, luminous mysteries. Yun ay, 'di ba? Hindi lang yun to give divisions dun sa mm, rosaryo. But the idea is to enter into the events of Jesus' life. Sabi nga nung isang paring narinig ko, parang si Mary nagkukuwento sa'yo nung mm, buhay ni Jesus. Parang alam mo yung anak ko, minsan nawala ko siya. mm, Ganun. Which is, 'di ba? It's like ganun yung idea, no? You're trying to enter into a deeper contemplation of the events of the life of Jesus. So the yan. saving events that Kaya nga. happened. Kaya kailangan maganda talaga na during prayer of the rosary tayo ay conscious, Mhm. tayo ay nakafocus doon sa ating ginagawa. Oo. Ito na lang para mas madaling maintindihan. Mhm. Halimbawa, ang hindi ka tanggap-tanggap doon, sasabihin mo na, matutulog na ako kaya magro-rosary na ako. Yun na Yan. nga. So, para Oo. makatulog ako, magro-rosary Yeah, na ako. yeah. Or, yung talagang proper na gagawin natin is, bago ako matulog, magro-rosary ako. Yes. Yun, di Yun ba? yung aking dasal. Oo. So, Oo. before going to sleep, before retiring, uh, for this day, so magdarasal muna ako kay God. Yep, At yeah. gagamitin kong instrument yung rosary. Pero kung sasabihin mo na, ay, magro-rosary na ako kasi matutulog na ako. So, Yeah. ganun. Iba yun. So, magkaiba po yung dalawa, nakita Para nyo. makatulog Para ako. makatulog Oo. ako, yun. Yes, yes, yes. That's a good and important clarification to make, no? Mm-mm. So, yun nga din. Kasi, isa rin yan sa mga palaging sinasabi na, kumbaga man-made tradition daw Oo. kasi yung rosary. Dapat daw wag tayong mag-add sa Ah. Bible. Ito na naman tayo, no? I mean, we're not initiating away, ha? Hindi Oo. tayo nag-debate dito. Pero kina-clarify lang natin kasi alam na yung mga ibang Katoliko, sila din hindi nila masyadong naiintindihan, no? Mm-mm. So, kasi, again, the contents of the rosary are Mm. scriptural. It's the point is to meditate on the Gospels, Mhm. 'di ba? Kaya nga, 'di ba? Tsaka hindi siya like gawa-gawa lang. Mm-mm. Kasi kung ganyan din lang, edi kunyari, nasaan ba sa Bible na December 25 ang Pasko? Wala Wala naman. naman talaga, Oo. 'di ba? Pero kung gano'n ang susundin nating argumentation or rationalization for everything that we do, Mm. ay it won't pass the test, 'di ba? Kasi nga marami tayong ginagawa na not necessarily literally in the scripture. Mm. And we don't abide by that philosophy or that way of thinking as Catholics, no? Mm. Kasi nga there's a larger, body of revelation na hindi lang yung literal na nakasulat sa pahina, Mm. no, but was revealed to us by the Holy Spirit in living and active in the church. Yeah, lumalalim na itong usapan Oh, na pero 'to. yun, ano na yun? Oh, baka makatulog po kayo. Pampatulog niyo yung podcast. Okay lang yun kung pampatulog niyo yung podcast. Kung nakaka-relax sa inyo to, hindi ako kokontra dyan. Yan. Mm-mm. So, Pads, kasi ito ang tanong sa akin, valid ba ang rosary pag wala kang hawak na rosaryo?
Ay, nakakatuwa naman yung question na Oo, yan. kasi nga, again, sabi nga natin kanina, kahit ako minsan, di ba, na-invite ka mag-grocery, wala ka naman dala. Mm. Di ba? So, sa tingin mo, Valid. oo, Oh, yeah, it is oo. perfectly valid. Yeah, para klaro, no? Oo. Kasi ayaw naman nating i-assume na lahat naiintindihan yun. So, Oo. it's not the material thing that makes Yeah. it valid, no? It's Oo. not what you're holding. 'Di ba? In the same way na hindi yung material, hindi yung Mm. ano, no? But it's the prayer. So, pwede Yan. po kayo mag-rosaryo kahit wala kayong hawak na rosaryo. Mm. Wala pong problema doon. Mm. Nabanggit ko lang din yan kasi nga, yung iba din namang ibang objection na nakikita ko from our, brothers and sisters from other denominations is that, you don't need any material thing to pray. Talaga. Yan, Oo, totoo di yan. ba? Sakto yun. Totoo yun. We Oo. agree. We agree. It's not essential. Oo. But it helps. Kasi Nga, tao tama. tayo, di ba? Flesh and blood Flesh tayo. and blood. Ito, yung rosary na hawak natin, na nabibili natin, na binibigay sa atin as gifts, etong rosary na to is a material instrument. But the rosary is more than the material instrument. Kung hindi ang pinag-usapan natin dito, yung devotion. Devotion kay Mama Mary at saka yung meditation sa life ni Christ found in the mysteries of the rosary. Yes. So, yun. Yes. So, the devotion is larger. The devotion to the rosary is larger than the physical instrument na hawak-hawak natin. So, huwag kayong mag-alala kapag halimbawa na-invite kayo mag-rosary, mag-lead ng rosary. Or na-feel tapos, mo na mag-rosary. Oo. Out of the blue. Pwede kayo magdasal ng rosary, definitely na kahit walang hawak na rosary. Pero syempre, ito nakakatulong din. Kasi minsan, kapag sa mental lang, halimbawa ako rin. Ayan, minsan nawawala ka sa bilang. Oo, nawawala ka sa bilang, gano'n. Tsaka, pero okay lang naman yung kahit mawala ka sa bilang din eh. Wala namang problema. Oo, di ba? As long as it's an honest mistake. Oo, diba? yun Hindi lang naman, din. di ba? It's ibang bagay yung careless ka mag-grocery Oo. dahil wala kang pakialam. Yon. Iba yon. Pero yun. if you're honest, kasi minsan nagsabi rin sa akin yung father, hindi ako matapos-tapos kasi nawawala ako sa bilang. So, inuulit niya. Umuulit siya. Kasi feeling niya, hindi valid yung rosaryo niya. Sabi ko, maganda naman yung intention mo, no? Pero, that's not the point. It's not the point, no? Hindi naman nagbibilang ng, nakalimutan mo, patay ka sa akin. Wala naman pong ganun. Yun lang, kawawa lang siya kasi hindi siya matatapos. Oh, yun na nga. Kaya, as physical, flesh and blood creatures, nakakatulong sa atin yung material expressions of our faith. Yan din yung underlying principle ng ating mga images, ng ating mga churches. Kasi kasi ang parang minsan ang point ng ating mga kapatid ay na ibang denomination is yun nga, you don't need material things kasi 'di ba, you only need the spirit, no? And you can go directly to the Lord, no? It's just a matter of putting your attention. Pero kung ganoon, edi dapat din na kayo nag-aabalang magtayo ng physical na simbahan. Kasi hindi naman pala siya nagmamatter. Tama. Hindi pala nagmamatter sa inyo kung mainit yung simbahan nyo or kung pangit yung sound system. But the reality is, those all matter. Kasi we are physical creatures, no? So we're just aiding the act of prayer by having these things as support, no? Yeah. But again, they're not essential. We're in agreement about that. Pag misa ka dyan sa gitna ng gubat dahil nandun ka at wala kang ibang panahon para magmisa as a pare, magmisa ka doon, dala mo yung masket mo. Okay. Diba? I mean, that's God's cathedral. That's nature, no? I mean, hanap ka ng magandang lugar, no? An appropriate place to do it, no? Pero, again, yun nga, hindi siya like, hindi makakarating sa langit yung dasal ko kasi wala akong hawak na rosaryo. Hindi po totoo yun. Hindi po valid yun. And we agree with that statement. Yeah. Siguro, just to make sure that we also touch this and as a last point, yung the whole idea about bakit ba nga kailangan pa ng intercession? Bakit kailangan mo pa sina Mary? Bakit kailangan mo pa sa mga saints? Ganyan. Kasi sabi nga natin, hindi lahat ng Katoliko necessarily are praying the rosary regularly. Diba? I mean, that's a reality. No? For some people, I know some good Catholics who are not very strong in their Marian devotion. Yeah. And, I mean, they accept it. They assent to it. They understand the theology of it. But in their personal devotion, it's not
as central as to other people. Mhm. In the same way na may mga taong deboto ng Nazareno, Mhm. na hindi ako necessarily part of that devotion. Mhm. So, ganon. So, even in the church, di ba? Iba-iba. But we all agree that, our devotion to Mama Mary, our veneration of Mama Mary and the saints are an essential aspect of our faith. Mm. Tama po ba, Ako sir? ang Mr. Professor? grabe ka naman sa Nagkamali po ba hindi, ako? tama yung sinabi ni Paz Albert. Ako naman, ang take ko dito kasi, our various devotions in the church enrich us as a faith community. Yes. So, hindi yan para ma-diminish tayo, para lituhin tayo sa prayer. Kanino ba magdarasal sa saint na ganito? Hindi. These devotions are here to enrich us as helps, as aids sa prayer. Kasi ine-emphasize kasi sa atin sa Catholic faith yung intercession. Ibig sabihin yung paghingi ng tulong sa iba or pagtulong sa kapwa sa pagdarasal. Importante yun para sa atin eh. So walang nag-iisa sa pananampalataya kung hindi nagtutulungan tayo sa lahat ng bagay. At kasama na doon yung pagdarasal. So kung ito, binigay sila sa atin, inilaan tong mga saints or si Mama Mary para tumulong, bakit di naman natin sila Di ba? Yeah, kasi So, we are a communion of Yeah. the faith, 'di ba? Iba-iba, 'di ba? So na-discuss na natin 'yan sa isa nating episodes din, no? Pero yun nga, so isa sinasabi, ba't ka nagpipray sa mga patay? Sa atin hindi po sila patay, no? They're in heaven, they're alive, they're in the church triumphant as we call it, no? Yan. No, they are praying for us. They intercede for They us. intercede for us, and so also we seek their intercession. Yan. So just to be clear that it is, intercession and veneration. We venerate them as role models of the faith. No, kung masama talaga ang kunyari ang rosaryo, pero ang dami-daming santo na naging banal dahil sa pagrorosaryo nila. Oo. No, so kasama 'yun, mahalaga 'yun. And there's a difference, yung palagi natin in-emphasize, difference between veneration and adoration. Yan. Adoration is only reserved to God. Yan. Worship is only reserved to God. So hindi sila magkalaban. Kasi lala ko dati may question na okay lang ba magrosaryo habang kunyari nasa Blessed Sacrament ka, nag-adoration ka. 'Di ba? Kasi tahimik lang naman yung adoration, 'di ba? Magkaiba 'yon. Pero hindi sila competing, 'di ba? Hindi sila magkalaban. You can be venerating Mary and the saints because all of that goes back to Jesus, no? So hindi sila magkalaban. So yun lang yung gusto kong sabihin. Pwede mo siyang pagsabayin kasi they're not competing elements, no? Magkaiba yung adoration, magkaiba yung veneration. Tama. Very precise yung sinabi ni Father Albert. Dadagdagan ko rin. Dadagdagan ko lang. Well, sa prayer relationship natin kay God tsaka sa mga saints. Kasi si Mama Mary pasok siya doon sa category ng mga saints eh. So wala talagang rivalry doon. Yeah. Kasi sabi nga ni Father Albert, magkaiba yung veneration doon sa adoration and worship. Kasi yung adoration and worship only belongs to God. So, ang term na ginagamit natin dyan sa Catholic faith, yung technical term na ginagamit natin ay latria. Wow, may pagbagsak ng latria. Hindi, latria. Tama yan. So, pag sinabi nating latria, ito ay adoration at worship na inilalaan, binibigay lang nating mga tao sa Diyos. So, hindi natin wino-worship yung mga saints. So, yung adoration and worship only belongs to God. Latria. Sa mga saints naman, ang tawag natin doon ay dulia. Yan, dulia sa saints in general. Kay Mama Mary, dahil sabihin natin siya yung mas nakakataas doon sa mga saints because of her role sa salvation history natin bilang Mother of God, hyperdulia yung sa kanya. Hyper naman. Oo. So dapat yun. hyper ka mo. So, yun yung term na mga ginagamit. So, ang pinapakita lang natin dito, wala po talaga wala talagang conflict. Naintindihan ko rin halimbawa yung ating mga kapatid na mga Protestants. So, ang reservation kasi nila dito, sasabihin din ng iba na baka naman tawag dito, nawawala na yung focus. Yeah. Nawawala na yung focus kay God. Na yung sanang worship natin na binibigay kay God, nabibigay doon sa mga saints. Actually, wala naman talagang competition kung tutuusin. Kasi yung mga prayers natin sa mga saints,
hindi sila yung end point. Ano lang siya means. They are instruments para yung prayer natin maiparating din nila kay God. Ngayon, pwede bang hindi magdasal kay saints? Sa mga saints, dumiretso na lang kay God. Definitely. Pwede naman. Absolutely. Pwede Oo. dumiretso kay God. Pero di ba, tayo naman madalas sasabihin natin sa friends natin, "Oy friend, pagdasal mo naman ako." So kung Yes, paano, friend. oo, sigurado ka friend. Oo. So yung mga ganong mga bagay, yung halimbawa pag sabi ko, Pads Albert, pagdasal mo naman, may pagdadaanan ako. So ganyan lang din yung prayer intercession na hinihingi natin sa mga saints. Kasi nga buhay sila. And they're Oo. there, So you can, ask them to pray for you. In Mm. the same way na Yan. mapapray ka sa pastor mo, sa mga bishop O yan nyo, di din. ba? Di ba So may it's pray di ba? over? Di ba? Sasabihin, dapat diretso. Oo. Oh, di ba? Pero again, hindi tayo nakikipag-away dito, no? Kinaklaro lang natin kasi nga, we also want to make sure that our brother and sister Catholics understand, no? Mm. And na ganun yun. Na ganun yung understanding natin as Catholics, no? And admittedly din naman, meron din talagang mga kailangang i-purify or i-correct, no? Yan. In the practices of these devotions. So, kailangan din malinawan yung iba nating mga kapatid na Katoliko tungkol doon. Pero yun nga, we should not cancel them or mali yan, ganyan. Instead, we should try to, purify their understanding. Purify. Uplift. And ayoko kasi ng term na educate, parang napaka-demeaning, no? But yun, we have to, improve the way we catechize and teach people the intricacies of our faith. Yan. Para mas ma-own nyo yung ginagawa natin, no? Tama. So, hindi siya mali, pero pwedeng palalimin. Yan. Yan. Sa akin, lagi ko sinasabi, we must mature in our faith. Grow in our faith. O, tingnan si Pads Chris, mature na mature. Grabe, no? grabe ka naman sa mga Picture mature. of maturity. Pagdarasal ko na lang si hair pa Pads lang, Albert for all his persecutions and hindi, biro lang. Ayun. So, yeah, thank you, Pads Chris. Ako na happy naman ako sa ating a simple discussion on the Holy Rosary. I hope nalinawan sila. Oo, salamat din. Tsaka thank you doon sa mga nagtanong. Yeah. Tsaka kahit dun sa mga nag-o-object. Kasi it gives us an opportunity to also clarify what we believe in and also examine ourselves, di ba? Kasi mahalaga din yun na napapaisip, oo nga, minsan sobra na rin talaga. Minsan parang may mali na. So, kailangan din natin, lalo na tayo as priests, the pastors of our church, no? We play a bigger role and a bigger responsibility in making sure that our flock understand. So, kung hindi po namin napaliwanag ng maayos ni Pads Albert, marami pa namang ibang podcast dyan. Marami pa ibang YouTube video dyan. Oo. After nito, manood kayo ng mga iba. Ayun. Salbahe ka, Pads Chris. Pero at least atin, sinikap naman natin, Pads Albert, na sagutin yung mga questions nila at sagutin as directly as possible. Yeah, so thank you very much, no? And again, we thank everyone for your continuous support by watching and listening to our podcast. If you want to further support us, maaari niyo pong gamitin yung aming mga stores, yung lahat ng St. Paul sa aming branches nationwide, and our St. Paul's stores online sa Facebook and our webpage, stpauls.ph. Kasi sa pagtangkilik niyo po sa aming mga tindahan, ay natutulungan niyo po yung aming mission. So, tandaan niyo po yan. Yung nakikita niyo mga St. Paul sa mall, hindi po yan business. It's a mission. And all the time that you go there and you buy something, it supports the mission of the Society of St. Paul. Yun po yung aming kasama sa aming ministry, sa aming apostolate. Yes. So, okay. Yes, so mahalaga yun. And then also, of course, if you want to reach out and make a direct donation to our social media initiatives, meron din po tayong channels for that. So, again, we appreciate all your support, giving your attention, giving your time, giving us your prayers, and also your material or financial support because it helps keep this program going, no? Itong podcast na to, nabuhay to dahil sa generous people and it's sustained because of generous people. So, thank you very much sa inyong lahat. Any parting words, Pads Chris? Pray the rosary. Hindi. Wow. Yeah, ako gusto ko lang sabihin, of course, that, while
we have different levels of appreciation for the rosary. No, hindi lahat ng Katoliko ay nagdadasal ng rosaryo araw-araw. Hindi lahat ganyan. Pero it's a beautiful treasure that we have in the Catholic faith. And we must not be ashamed of it. Yan. Talagang We must not be ibandera nyo yan. Ilaban nyo yan dahil marami na naging banal dahil Tama. sa rosaryo. Mayroon pala akong idadagdag. Ako, huwag kayong matakot na inuulit natin yung dasal sa rosary, yung Yeah. Hail Mary. Kasi kung mahal natin yung isang tao, hindi tayo magsasawa na sabihan siya ng I love you. Yeah. Tuwing dinarasal natin yung rosary, parang nagsasabi rin tayo ng I love you paulit-ulit kay God tsaka kay Mama Mary. Yeah. Tsaka yung repetition naman natin, ginagawa natin yung repetition para mag-acquire ng virtues. So, tandaan natin, acquisition through repetition. Yes. So, inuulit-ulit natin para mapaalala sa atin yung mga virtues na kailangan nating isabuhay. Hindi lang sa dasal, hindi lang sa panalangin, kundi sa actual na buhay natin. Yeah, so these are not vain repetitions Yeah. that Jesus warned us about kasi hindi siya vain. Mhm. No, it is for the purpose of sanctification. Yun, maraming salamat, Pads Chris. Maraming salamat, Pads Yes. Albert. So, muli po ako si Pads Albert. Ako si Pads Chris. And this is the Padscast powered by St. Paul's. And May God bless us all.